Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. Tungkol naman ito dito sa pahayag nitong isang attorney na nagpa-file nga ng COC nitong si Apollo Kibuloy. Medyo late na tayo, di ba? Pero maganda kasing gawing topic to kasi napaka-interesting para sa mga taong bayan at para sa bansang Pilipinas. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part. Yun. Si Apollo Kibuloy ay tatakbo bilang senator. Hindi na po ba talaga nahihiya ang mga taong ito? Dahil patong-patong na lahat ang kaso, pero may gana pa rin tumakbo. Totoo nga naman po talaga na kapag hindi pa napapatunayan ay still not guilty ang tao. Pero ginagawa namang bobo ng mga taong ito ang mga Pilipino. Talaga bang ang nasa isip na nila is ang mga Pilipino ay mga uto-uto? O totoo nga yun at wala na talaga sa isip nila? Sapagkat meron na silang kaso diba, sa US at kung saan saang bansa. Sasabihin ng mga DDS, ng mga ibang vloggers ni Kibuloy na hindi pa daw napapatunayan. Anong tingin nyo sa mga pulis doon? Mga walang pag-iisip? Anong tingin nyo sa mga investigador doon? Walang pinag-aralan? Hindi ginagawa ang trabaho, nakikinig sa chismis? At bakit naging wanted siya? Kung talagang influential siya, hindi siya ganun kabilis magiging wanted kung talagang ma-influensya siya. Nagiging sunod-sunuran ng mga Pinoy ang mga Kibuloy dahil sa mga ganitong sitwasyon Hindi na rin natin maipaliwanag kasi kahit tayo na rin nagiging uto-uto na rin sa mga ginagawang ito ng mga taong ito. Ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng yung mga ganitong gustong mangyari o mga focus na yan, hindi lang po siya ang nakafocus dyan. Halos karamihan ng mga tumatakbo, sinasabi na pa yung mga focus niyan. Hindi na po yan bago. Yung kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na yun, ganyan talaga kasi sa politika Pabanguhan ng salita, pagandahan ng platform, pero ano sa gawa? Marami ang nangako, pero marami rin ang nabigo. Platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, yung mga ganyang batas, noon pa nangyayari na yan, di ba? Dapat talaga ang state at ang church ay magkahiwalay. Nabasa ko yan sa Biblia So, ngayon nangyayari lang kasi katulad yan, nilusob si Kibuloy sa simbahan. Gusto nilang sabihin yung ganon. Nangyari yun kasi talagang dapat napuntahan at may raming ang kaso Binabase rin naman yan ng mga pulis. Hindi rin sila basta-basta pumupunta dyan sa simbahan. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Yung mga ganyang adikain, yung mga ganyang gustong mangyari ng mga politiko, hindi lang si Kibuloy ang may gusto niyan. Marami na po ang nagpapalabas ng mga ganyang adikain o mga ganyang promise. Marami na po, halos lahat na yata. So hindi lang si Kibuloy yan. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling
Marami na pong ganyan. Di ba ganyan din ang sinabi ni ERAP dati? ERAP para sa mahihirap. So, sa sobrang daming politiko, sa sobrang daming tumatakbo, halos pare-parehas na po ang mga promises at mga gusto nilang mangyari. So, kalimitan sa mga nananalo, kung hindi sikat, talagang mga kilala. Hindi naman natin talaga maikakaila ang kabaitan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, magkaiba po ang mabait at sa gumagawa ng mali. Marami pong mababait na gumagawa ng mali. Example na lang natin, si Robin Hood, diba? Lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, Marami exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas. So lahat ng ginawa niya sa buong mundo gagawin niya sa Pilipinas. Kaya nga siya nagkakaso, di ba, dahil sa mga ginagawa niya. So gagawin niya sa buong Pilipinas yun. Uutusan niya lahat para manghingi ng pera para sa kanya, para sa sariling kapakanan niya. Di ba? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Ganun bang ibig sabihin? Ako naniniwala ako sa mga talino ng mga attorney na to. Eto, kinuha to ni Kibuloy kasi katulad dito ni Topacio na matalino, na magaling. So, ang pinagtataka ko lang, bakit kailangan ipagtanggol ng mga attorney yung mga taong alam talaga nila na may ginagawang mali? So, totoo, lumalabas talaga na ang lahat is pera-pera lang. Diba? Sabi nga ni Dan Fernandez, diba? Uubusin nung mga pinagtatanggol yung uubusin ng mga attorney yung mga pera nila para yung mga attorney ang yumaman. Totoo naman yun diba? Pero ako, nangihinayang ako kasi sayang ang mga katalinuhan nila. Kasi hindi rin naman nila madadala yung pera nila sa hukay Pero kung gumagawa sila ng mabuti at para sa mabuti, mas masarap sa pakiramdam at mas makakatulog ka ng mahimbing nang wala kang iniisip na paggising mo bukas may haharang na dyan sa'yo sa labas kasi mali ang ginagawa mo. Alam mong mali ang ginagawa mo pero ginagawa mo pa rin. Ganito na ba talaga ang kalakaran sa Pilipinas? Ang hirap ng magtiwala. Pero ano't ano man, sana lang mangyari na magising din itong mga attorney matatalino na to at magagaling na gamitin nila ang katalinuhan nila at kagalingan nila para sa kabutihan at para sa ikauunlad ng ating bansa. Di ba mas maganda? Yun lang, adios. Pilipinas bilang